Hello there, Gemini sign. Welcome to your monthly reading. So Gemini, this reading is for the month of October. Love reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. So Gemini, hindi lahat ng Gemini maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Gemini. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So Gemini, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, let's start. Gemini. Month of October. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Love reading for Gemini, month of October. Love reading for Gemini, month of October. Gemini, love reading, month of October. Gemini. Nakuha to ni ano, I don't know if nakuha ba to ni Libra, I don't know, I forgot. Let's see. Oh, meron kayong issue about cheating and sobrang napapa-challenge ka dito sa issue na to. This is your potential challenge. Paano hindi na mag-cheat ulit siguro yung person mo or vice versa. Okay, this might be for also for the cross watchers. So where you are right now, as a point ka din ngayon talaga that I think this is the same nakuha ng Libra, or you might have Libra in your chart, Gemini. Let's see, let's clarify this. Maybe this is your feeling unfair. See. Kasi feeling ko nag-antay ka dito. Sorry, nag-antay ka dito sa person na to. Napagod ka, nag-antay ka ng gulo ng sitwasyon. Nilaban mo siguro to, and then suddenly hindi na lang siya nagparamdam sa'yo. Could be pwedeng this person ghosted you, or hindi, or after fight hindi na siya nagparamdam. And I just really don't know if kayo yung married dito or sila yung married. Malalaman din naman natin kasi may issue kayo about marriage. So yung potential challenge ninyo ngayon is the cheating. So could be paano ibsan ito, paano magbago at hindi na mag-cheat, paano magbago yung person mo, could be. Okay, bakit ito yung challenge ninyo? I think you are married. This could be marriage kasi marriage card ang nakikita ko dito. So this could also be not. Okay? Depende kung saan kayo naka-resonate. And dahan-dahan kayong nawawasak ng person na to because of the cheating. May mga promises siya sa'yo na hindi niya natutupad na. Kumbaga hanggang salita lang, walang ginagawa. But nandyan pa din siya. I think you're still together. You're still together. And andyan pa din siya. Ang problema lang dito, sobra siyang nagiging parang immatured in a way, easy-go-lucky, hindi masyadong fino-focus yung sitwasyon sa family. Minsan, you know, may mga ganun kasi talagang lalaki. May mga lalaki din na sobrang family-oriented na tao. So, this one is parang puro siya pangako na magbago na ako, pangako hindi na, and then ginagawa niya pa din. So ito yung nagiging challenge sa'yo dito na paano to maibsan, paano to na abot sa point na hindi na niya gagawin to at hindi niya ulitin na.
So, saan ka magpo-focus dito or saan kayo magpo-focus dito? Dun sa part na kung paano ninyo ibalik yung harmony ng pagmamahalan ninyo. Kasi feeling ko, through cheating na meron dito sa marriage ninyo or sa pagsasama ninyo, nawala na yun eh. Nawala na yung bonding ba siguro ninyo. Nawala na yung, kumaga, date tayo, ganyan, punta tayo dito. Dahil sa nagtatalo na lang, nag-aaway na lang, nagsiselosan na lang, or ano na mga naiisip. So, dito kayo mag-focus. Ibalik ninyo yung harmony, yung balance, connection ng pagmamahala ninyong dalawa. Because in the past, I think you have a lot of plans in life sa pagsasama ninyo or sa marriage ninyo. Marami kayong plans in life, and parang feeling ko misto lang hindi na siya natutupad, at ito na nga yung feeling mo like pangako nang hindi na natutupad dahil na namabot na sa point na meron ng cheating sa pagsasama ninyong dalawa. So I can sense here na nung time na nagkaroon ng clarity about cheating, dito na nag-start yung parang nagkakaroon na ng minsan hindi na nag-uusap, tahimik na lang sa isa't isa, and nung time na nagkaroon na ng clarity to, so dito na nga sa point na bigla na lang na wala nang usapan, or kung naging LDR kayong dalawa nito, hindi na kinausap. Okay? So, madami akong clients na ganyan. Mag-asawa sila, pero bigla na lang daw siya hindi kinausap ng asawa niya, 2 months na wala. So, may mga ganun talagang nangyayari. So, parang ito yung sample nun. That this is not there dito sa kanilang reading. Okay? This is for everyone. This is collectives. So, for the Gemini pala, sorry. And because of you really love this person, nandyan ka pa din eh before. Kumbaga, nandyan ka pa din. You're still supporting, you're still trying to fix the problem, na baka maayos pa to, kahit may clarity na, still trying to. Yung person mo naman, minsan nagkakaroon sa kanya ng realization, dapat ayusin ko to. But then, the problem here is, parang naulit-ulit lang yung nangyayari. So, yung strength mo dito talaga is, I think, yung responsibility na meron kayo. I think yung mga anak ninyo, kasi I think yun talaga yun eh. Yun yung strength mo dito. And also yung ano siya dati. Kasi dati, feeling ko itong person na to is very responsible person. Kahit sabihin na natin may pagka-ano siya, sabihin natin na may pagka-friendly siya, in a way, sigaw-lucky, pero pagdating sa pagbigay, sabihin natin sustento or support sa bahay or whatever, wala kang problema eh. So, siguro nagbago lang talaga siya nung nagkaroon na ng third party, at lalo na nung nagkaroon ng clarity sa'yo. So, yun yung strength mo. You want this person to change, to bring back the old person that you know from before, from the start. So, ito nga nagiging challenge, paano matanggal itong cheating na to para mabalik siya sa dati. Kasi kung hindi lang dahil dito, okay naman sana eh. Wala naman sanang problema. You know? Kasi, feeling ko hindi kayo nag-uusap dito because of that clarity. Pero, at sa point na kumbaga hindi naman to totally siguro ng wala talaga. Minsan wala talaga, tapos nagpaparamdam, tapos wala na naman because of the third party and because of the arguments na din. So ito yung strength mo na you want to bring back the old person na nakilala mo before, mabago siya, at maging responsible siya ulit, at kung mawala lang tong cheating na to. Okay. In the near future, feeling ko mangyayari din naman siguro to. Might be this October, might be in the near future. This person was going to come back. This person was going to do some action towards you, Gemini.
siguro feeling ko din dito, your strength is also yung paniniwala mo na magbabago pa tong asawa mo or kinakasama mo ba or person mo. Dahil sa sobrang mong mahal, naniniwala ka pa din na nandyan lang siya at magbabago lang siya, mawala lang yung cheating na yan. So in the near future or this month of October or the near future, itong person na to, mapag-isip-isipan niya kasi baka magkakaroon sa kanya dito ng realization. And meron siyang i-end na cycle para to start a fresh new beginning with you, to come back. This time around, sa point na nung time na hindi kayo nag-uusap or madalang lang kayo mag-uusap, nag-isip-isip to siya ng kung anong decision ang gagawin niya. Kasi may mga options siya dito. Pagdating sa decision could be, sino yung pipiliin ko, anong gagawin ko. So this time, pinag-isipan niya to ng maayos. And bumalik siya dito para ayusin ang lahat. Ang problema dito, because this will be in the near future, might be or this October, and siguro marami nang nangyari, you don't know kung tatanggapin mo pa ba siya or not anymore. Kasi parang hindi mo na alam kung a-accept mo yung offer niya to come back or not. Pero magkakaroon kayo ng communication nito. Babalik siya talaga para ayusin ang lahat. I think natatakot ka dito na masaktan ulit. I think ang ano mo dito is ayaw mo nang masaktan. Kumbaga this time naging strong ka, naging brave ka, na ngayon bumalik ka. At hindi madali yung mga pinagdaanan ko nung nawala ka. So mahal mo tong person na to. You really want this person to change, and that is your strength. You really want this person to focus on his or her family. And you really want this person to bring back this person kung ano man siya dati. Pero parang na-realize mo din siguro kasi itong future na to, itong near future na to, pwedeng mangyaring matagal-tagal pa to. Pero sabi ko nga, baka this month of October, November, or the next October, could be, okay? And behind that, madami nang nangyari eh. So, nag-antay ka, napagod ka, nagmahal ka, nilaban mo, and ngayon pa siya bumabalik. So, asa point din dito, nagkaroon pa talaga ng clarity sa'yo, yung cheating na yun. Pero babalik talaga siya dito. Babalik siya. Pero feeling ko, mahal mo pa naman talaga itong person na to. Ang sa akin lang is, baka bibigyan mo lang talaga siya ng lesson for him to learn or her to learn. Na hindi basta-basta na aalis ka at babalik ka, tatanggapin kita ulit. Sorry. So, the suggested approach here, ang kailangan mong malaman, itong person na to, mag-e-effort talaga to siya to show you na ayusin niya ng lahat. Iniwan ko na, ayusin ko ng lahat. I hope na hindi na to same as before. Kasi nakikita ko naman dito na ipapakita niya talaga sa yon yung proof na nagbago na siya, yung improvement niya sa sarili niya. But what you need to know here is, hindi ka kasi nakalimot sa kung anong nangyari. Parang hindi ka pa naka-move on from what happened. Even this person will come back. Okay? Kailangan niya talaga dito gawin ang lahat para makuha ka niya balik, mapatawad mo siya balik, at mabalik yung pagmamahal mo. Ito ng pagmamahal mo, nandyan naman yan eh. Syempre, matigas din yung Gemini. Hindi basta-basta yung Gemini. So, dito dahil hindi ka pa naka-move on sa mga nangyari, sa mga nakita mo ba or nalaman mo, is mahirap talaga para sa'yo tong
kumbaga tanggapin siya agad-agad. Pero feeling ko sa person mo kasi gagawin niya yung lahat. Kasi nandito, mag-o-offer siya ng second chance, new beginning, and offer siya ng love dito, and gagawin niya yung lahat. Gagawa siya ng action. Ready siya siguro dito Ready siya, and may confidence siya na kaya kong gawin ng lahat para makuha ko lang balik yung person na to na ikaw na ngayon, Gemini. So, there is a possibility pa din na pagbabalikan sa inyong dalawa. Yung hope mo dito, you're hoping na, kumbaga, wala nang confusions na mangyayari between you and this person about sa pagsasama na to. Kumbaga, kung magkakabalikan man kayo, yung hindi na nagdadalawang isip, hindi na may iba pang iniisip, hindi na yung parang hindi alam kung sino yung paglalaban, juggledness or something. So, yung fear mo naman is baka yun nga yung nangyayari. Baka yun yung mangyayari sa person mo ulit. Yung makukonfuse naman siya sa nararamdaman niya after mo siya patawarin at tanggapin. So, yun yung fear mo dito. And, your potential future here is because because hindi ka na inosente sa mga nalalaman mo, sa mga nangyayari. Parang feeling ko sa'yo dito, mahirap ka nang magtiwala balik. Kasi parang palagi ka na dito kasing magmamasid. Pero ang good news dito, matatanggap mo pa siya ulit. There is a possibility, mabubuo pa kayo ulit. Magkaroon dito ng changes sa pagsasama. Great changes, good changes. Dahil lang ang problema lang dito dahil hindi ka nakalimot sa mga pinagdaanan. Every time, of course, every time makikita mo siya, every time na magkasama kayong dalawa, parang maalala mo ganito din kaya niya ginawa doon sa isa, ganito din, yung mga ganong mga bagay. So, ito yung gugulo sa isipan mo dahil hindi ka na inosente sa mga nangyayari. But then, feeling ko, itong person to or nagkabalikan ba kaya sila, nag-uusap pa kaya silang dalawa, something like that. So, itong person na to, itong sitwasyon na to, tanggalin mo to. Kailangan mo to talagang tanggalin. Kung pinapakita naman ng person mo, yung effort, yung gusto niya na talaga ng changes talaga. And this time around, gusto niya na talaga na maayos na kayo talaga, and pinapakita niya sa yung lahat na wala na talaga, na sa iyo na lang siya nakafocus, sa inyo na lang siya nakafocus. And kung nakikita mo yung effort niya, na effort and love niya, sincerity niya sa iyo. Kasi kung example, dahil nga hindi ka pa ganun ka nakamove on, hindi ka pa nakamove on, hindi ka nakakalimot, wala ka ng tiwala sa kaloob-looban mo, pwede kasi mangyari na maibabalik mo yun at mapag-awayan ninyo yun ulit. So, Gemini has a different personality. Sometimes, you will understand, sometimes Gemini will understand, sometimes Gemini will accept, but the other day, Gemini will not. So, minsan di mo maintindihan yung isang Gemini paiba-iba kasi yung personality ng Gemini, and ganun talaga sila. It's their nature because they holds the twin pagdating sa zodiac. So, iba yung ugali ng isang twin, iba yung ugali ng isang twin. So, hindi sila identical, could be. So, kailangan, iba-iba yung gusto nila. So, sabihin na natin na nagkabalikan kayo. Si mahal mo siya. Nagkabalikan kayong dalawa. So, ngayon, okay kayo. The other day, maalala mo na naman yung ginawa niya. Mapag-awayan nyo naman to. And then, the next day, okay na naman kayo. Dapat, hindi ko lang alam kung paano na kung okay na kayo, dapat okay na kayo. Kumbaga, try to control na yung ibalik pa yung nakaraan. Kasi, yun kasi yung pwedeng magiging sanhi ng paghiwalayan ninyo, if ever, kung ibalik yung nakaraan. Kasi may stress out yung person mo dito So kumbaga may stress siya
sa pag-aaway ninyong dalawa ulit na okay na kayo tapos ganito. So, kailangan maintain ninyo yung maayos na pagsasama. Kung magkakaroon man kayo ng problema, kahit konti man lang, or problema na hindi naman naka-connect sa third party, wag nang ibalik yung third party para maging maayos ng lahat kahit papano. Kasi pagdating naman kasi talaga sa relationship, hindi naman pwede na forever happy ending happy ever after. Habang tumatagal yung pagsasama, nagkakaroon talaga ng problema yan. Pero sometimes kasi, lalo na sa mga babae, sa konting problema, sabihin natin problema lang sa bahay, binabalik yung third party, binabalik yung nakaraan. Doon kayo nagkakaroon ng malaking pag-away. So, just to lang talaga, evade that, kumbaga, iwasan yun. Ang focus kayo sa pinag-awayan ninyo, ayusin nyo yung mga pinag-awayan ninyo, huwag kayo matulog ng hindi kayo naayos, huwag nang ibalik yung nakaraan. Kasi this is your next chapter. Next chapter na to ng inyong love story. Anyway. So, Gemini, I can see signs here. I can see Capricorn, Aquarius, Virgo, you or your person, meaning Gemini, you might have this in your chart. Okay, check your placements. Sagittarius, I can see also Capricorn, Taurus, Virgo, what else? Pisces, okay, Scorpio, Libra, Sagittarius, yeah, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. So I'm going to pull an oracle card, a love message oracle card from Love Message Oracle card. This is from Whisper of Love Oracle card. Have patience, Gemini. Have patience. Mapasensya naman yung Gemini. Love is patient and kind always, Gemini. So that is my reading for you. Thank you and God bless.